Sino po dito nakakatanda nung last week na message? Amen. Ano yun? Yan, honor your mother, your father and mother. So last week, ang pinag-usapan natin is base sa pananaw ng isang ina. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin is base siya sa pananaw ng isang anak. Yan. Bago po tayo magsimula, may katanungan lang po ako. Ngayong Kristiyano na, yung nagsisimula, nakakilala na. Kamusta po kayo bilang isang anak? Ano yun? Ano yun? Sabi po ng mga kabataan, isa sa pinakamahirap na sagutin na tanong is kumusta? Lagi po yun. Hindi po kasi natanggap na okay lang. So ayun, ikaw po ba yung tipong mapagmahal sa magulang? Parang hindi. Napilitan. O yung masunurin? Masunurin? O magalang? O, talaga naman. Amen. Yung mga amen na yan is Lord ang nakakarinig. Ikaw yung tipong pasaway. Na minsan marunong pa kay nanay. Hindi yan ganyan. Ganito yan. Dapat ganito kasi, dapat ganito. Bago na yung panahon ngayon, hindi na ganito yan, ganyan-ganyan. O yung ikaw si tipong, wait lang po. Mamaya na. Mamaya na yan, ma. May ginagawa lang ako. O si ano na lang, kanina pa ako lagi na lang ako. Yan. Kayo po ba yung tipong ganong anak? O nasa positive effect, nasa positive po ba kayong part or nasa negative? May mga may mga flaws pa rin tayo, no? Yung mga pagkakamali nating nagagawa. Pero hindi siya reason. No, hindi siya reason para hindi tayo maging isang mabuting anak. So, bago po lahat, tayo po tumayo. At manalangin, gawin natin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, pinapupurihan namin ang iyong dakilang pangalan ngayong oras na to. Salamat po sa oras, salamat sa presensya mo na aming nararanasan. Salamat dahil nasa kalagitnaan ka ng bawat isa. Salamat dahil ang mensahe mo ngayong umagang ito hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan na ibibigay mo sa mensaheng ito. Holy Spirit, malaya ka na kumilos, manahan at manatili. Hindi lamang sa lugar na ito, maging sa buhay ng bawat isa. Bigyan mo kami ng kaunawaan, ng kalinawan sa aming pag-iisip na lahat ng aming maririnig ay hindi lamang tatambak sa aming puso't isipan, kundi makikita sa isang buhay ng Kristiyano na may Diyos na buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Ikaw ang siyang patuloy na mapapurihan. Mahal ka po namin in Jesus' name. Amen. So yung bago po tayo pumunta doon sa pinaka-topic natin, acknowledge muna natin, syempre Mother's Day, month of Mommy ngayon, month of mothers. Basta May, ang bida, nanay. Next month pa yung mga tatay. Pero, ayun. Pero yun nga, bago po tayo tumako sa pinaka-point ng ating mensahe, acknowledge muna natin yung flaws ng mga nanay natin. Yung mga pangit na side na meron, yung, kumbaga, yung mga kinaiinisan natin, yung mga bagay na ayaw natin, yung mga ganyan. No, yung minsanang toyo ng mga nanay natin, kailangan natin i-acknowledge yun. Kailangan nating tanggapin. Yung minsanang toyo na, kapag mainit yung ulo nila, kapag nakita ka, ikaw na yung mapagbubuntunan. No, parang, galing ka ng labas, pagpasok mo, gala ka ng gala. Wala kang ginagawa. Ouch! Ayan. Laging ganun, di ba? Yun yung mga yung minsanang toyo na meron ng nanay na hindi natin maintindihan. Tapos may minsan pa, katatapos mo lang maghugas, katatapos mo lang maglaba, katatapos mo lang maglinis ng bahay, nakita ka nakaupo. Nagse-cellphone ka na naman.
wala kang ginagawa. Ano, maghapon na lang ganyan. Parang sa loob-loob mo, tatapos lang eh. Pero hindi natin magawa. Kasi, pag nagsalita tayo, lalo silang magagalit. Na, may minsan pa na, hindi ka sasagot. Pag sumagot ka, ba't ka sumasagot? Na, may mga ganun pang yun yung mga side ng nanay na minsan hindi natin maintindihan. Tapos may mga gawain din na hindi sila magaling. Kasi di ba walang perfectong ina. May mga nanay na magaling magluto, pero hindi magaling mamalansya. Meron naman magaling mamalansya, pero magaling magluto. Na, walang perfecto. Pero dapat nating tanggapin. No, kasi, siya yung ipinagkaloob ng Lord na hindi natin pwedeng, ayoko sa kanya, Lord. Iba na lang nanay ko. Hindi ganon. May mga naman. Ito may parang pinakadulo. May mga nanay na hindi nagpakananay. Yun daw eh. Yun. Yeah. Pero yung hindi nila pagiging nanay, minsan sa tingin lang natin. Kasi di ba may iba't iba yung way ng nanay kung paano sila magpapakananay. May mga nanay na sweet. Yung lahat ibinibigay sa'yo. Yun yung way nila ng pagiging nanay. May mga nanay naman na, sige, diyan ka. Kung saan mo gusto, kung saan ka masaya, doon ka. May mga ganon. Alam niyo po, sa course ko ngayon, psychology, ang focus po namin is tao. Yung pag-iisip na meron ng isang tao, yung behavior ng isang tao. Tapos, dito ko po naunawaan ng mas malalim pa, kung bakit ang isang tao ay nagiging ganun yung desisyon, nagiging ganun yung reaksyon. Sa course po namin, meron siyang 4 na goal. Tuturo. 4 na goal is describe, explain, predict, tsaka control. I-describe mo paano mo siya nakikita. Yan. Bata, i-describe mo. Makulit, ganyan, kasi bata. Makulit. I-explain mo bakit makulit kasi bata. Pe-predict, parang ano pa yung mga possible na mangyari kapag nanatili siyang makulit. May possibility na madapa, may possibility masaktan. Control, yun yung time na iisipin mo kung paano mo siya ma-stop. O para hindi siya madapa, para hindi siya magalot. So dito, itinuro ng Lord na sa lahat ng nagiging reaksyon ng nanay o pag nagagalit or hindi nagpapakananay, meron siyang behind. Yung BTS ba? Behind the scene. Kung bakit nangyari. May mga time na kaya sila galit at ikaw yung napugbuntunan kasi pagod sila. Naglinis, nagluto, naglaba, namalansya. Lahat ng gawain sa bahay ginawa nila. Now, may mga kaya ikaw yung napagbuntunan kasi wala lang. Nakita ka lang nila na parang nagpakulo pa lalo ng dugo nung nakita ka nila. Kasi may mga ganun nanay pag nakikita ka kulong-kulo yung dugo nila sa'yo. Amen! No? May mga ganun eh. Kaya, yun, dahil pagod, maraming iniisip ang nanay. Ano yung kakainin mamaya? Ano yung lulutuin bukas? Actually, danas ko po siya. Para na po akong nanay na hindi. Kasi sa loob po ng bahay namin, ako na po yung nagluluto, naghuhugas, ganun. Pero, ang hirap po talaga ng gawain ng nanay. Biruin mo sa maghapon, 3 beses kakain. Isipin nila kung anong kakainin. Kasi, kapag niluto nila sa umaga, corned beef, magre-reklamo yan, corned beef na naman eh. Sa tanghali, wala bang ulam dyan? Merong itlog. Itlog na naman eh. Di ba? Kaya ang hirap ng gawain ng isang nanay. Na sa araw-araw ng buhay, 3 beses silang nag-iisip. Sige, times yun. Hotdog. 1 linggong hotdog ng umaga, tanghalian, itlog. Hapon, tortang hotdog. Ay, gabi, tortang hotdog. No, para wala nang isipin.
Minsan nga, Sabado at Linggo lang masarap ang ulam eh. No? Kasi nandun si nanay. No? Kasi nandun, saka na rin araw-araw eh. No? Nakita-kita naman sa mga pangangatawan. Ayan. Doon naman sa may mga gawain na hindi magaling. May mga nanay na magaling magluto. Tita Lala, magaling magluto. Pero inirereklamo nila Karil na yung pagtitiklop parang yung pagtitiklop parang kasi nga ang mga nanay kailangan mabilis lagi ang gawain eh. Kasi ano yan, multitasker yan eh. Luto, tiklop. Yung tiklop parang dapat hindi nilang tiniklop. May mga ganon. So yun yung mga flaws na meron ng mga nanay. Sa yung pangatlo naman, yung mga nanay na hindi nagpakananay. Ito yung isipin natin. Bakit sila hindi nagpakananay? Malay natin, perspective ng isang tao. Malay mo yung pinagdaanan ng nanay mo. Di ba may mga nanay na hindi naman gustong maging nanay pero naging nanay? Dahil sa aksidente, dahil sa may isang pangyayari. No, yun yung iisipin natin. Yung mga nanay na akala nating hindi nagpakananay, minsan sa isip lang natin. No, minsan sa atin lang. Na-realize ko po kagabi, ang hirap po talaga magawa ng mensahe. No? Talaga, ikaw muna yung ano dun eh. Ahagulgol, tutulo lahat ng tutulo. Ang hirap ang umiyak sa bahay kasi bawal may sounds. Pag may sounds ka, ano nangyayari sa'yo? Parang ang baliw dyan. So, ipon na ipon sa dibdib mo yun. Nakikita ko yung itsura ko sa salamin. Pangit! Ang pangit talaga. Pero magandahan doon, after mong umiyak, ganda oh. Di ba ang fresh tignan? Relate, no? No, may mga flaws sa mga nanay natin na kailangan nating tanggapin. Tayo nga may flaws pero tinanggap ng Lord. Paano pa kaya yung nanay na ibinigay sa atin ng Lord? So, dadako po tayo sa dalawang pag-uusapan. Dami ko na nasabi pero ngayon pala magsisimulan. Ganun talaga. So, ang una nating pag-uusapan is salitang appreciate or pahalagahan. Appreciate your mother, pahalagahan. Ang ibig sabihin po ng appreciate ay to value, to understand, at to recognize the full worth. Kumbaga, di ba may isang bagay, alam ito cellphone, bigay sa'yo nung birthday mo. No, pahahalagahan natin siya. So, kumbaga ganun din sa nanay natin. Sabi kasi, pag-appreciate lahat ng ginagawa, kumbaga parang i-understand mo, parang i-recognize mo. So, parang example, si Jesus, ina-appreciate natin siya kasi sa araw-araw ng buhay natin, pinagpapala na tayo, binibigyan ng buhay. No? Ganon din sa mga nanay natin, yung sa pagluluto nila, hindi nila hinihingi, pero minsan kailangan nila. No, hindi nila hinihingi, pero minsan kailangan nilang makatanggap, Ma, ang sarap ng luto mo. Kahit sabihin nila na, no, may kailangan ka lang eh. No, at least, naparamdam natin sa kanila, na-appreciate natin sila. Merong mga positive effect at negative effect kapag positive effect kapag na-appreciate natin yung nanay natin. May negative effect kapag hindi. Positive effect, nafe-feel nila na importante sila. No? Di ba, parang ang sarap sa feeling, ay, importante ako sa anak ko. Parang di ba, minsan nga may reklamo pa sila. 9 na buwan kung dinala yung tatay yung kamukha. May mga ganun pa, no? 9 na buwan naman naghirap, tapos tatay ang kamukha. Kasing pasaway ng tatay. Di ba may mga ganon? Tapos, ano pa, nafe-feel nila na binavalue sila, pinapahalagahan sila. Para importante din yun sa mga nanay natin. Kahit isipin nila na may kailangan lang to, kaya to ganito. At least napaparamdam natin.
Tapos nafe-feel nila na they are loved. May nagmamahal sa kanila. Kasi di ba sa araw-araw ng buhay natin, minsan hindi na natin napapansin kung ano yung ginagawa ng nanay natin. Ang napapansin na lang natin, yung pagpapagalit nila. Kasi yun lang inaabutan natin kasi lagi tayong wala sa bahay. Yung mga ganon. Sabi po sa... Ito po Ayan. Sabi po sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 16 to 18. Kasi ang salitang appreciate sa Bible po is parang thanksgiving or gratitude ng isang tao. Pagpapasalamat. Sabi po sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 16 to 18. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Anong sabi doon, di ba? Ang appreciate is yung pinagpapasalamat mo lagi yung ginagawa ng nanay mo. Ginagawa ng nanay natin. Sabi doon, magalak kayong lagi. Hindi magalak kayo minsan. Magalak kayo kapag trip nyo lang. Hindi sinabing gano'n. Ang sabi, magalak kayong lagi. Pangalawa, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Hindi sinabing minsan din, hindi sinabing pag-trip lang. Yan. Yan, sabi, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Kumbaga, sa araw-araw ng buhay natin, yung lahat ng ginagawa ng nanay natin is ipagpasalamat natin. Kasi nabanggit kanina ni Johnny, hindi lahat ng anak lumaki ng may nanay. At tayo, isa tayo doon sa pinagpala ng Lord kasi lumaki tayong may nanay. Ipagpasalamat natin kahit lagi tayo pinapagalitan, kahit laging mali na lang yung nakikita nila sa atin. Pagpasalamat natin kasi kahit ganun sila, pinaghahanda ka ng pagkain, pinaghahanda ka ng uniform, lahat ng kailangan mo, bibigay nila. Bago man nila ibigay, merong konting sermon, pero ibibigay pa rin. Ganun yung mga nanay, parang sa una, hingi ka na naman, ganito na naman, dami mo na naman kailangan, pero maya-maya lang nakaabot na. Di ba may mga ganun? So yun, sabi, hindi sinabing kapag trip lang. Hindi sinabing kapag gusto mo lang. Ang sabi, lagi. Hindi natin siya gagawin kasi sinabi. Hindi natin siya gagawin kasi yun lang yung nakalagay. Gagawin natin siya kasi yun yung sabi ng Lord. No, hindi siya basta sinabi lang ni Ate Tolay. Hindi lang siya basta sinabi nila Ate Karil, nila Mami Gold. Sinabi siya ng Lord. At bilang mga anak, kailangan natin sundin yun. Now, buhay pa po ba kayo? Ayan. Mga ngiting buhay pa ba yan? Ayan. So yun yung sabi sa pag-appreciate. Ano po yung sabi? Ha? So, ano tayo balikan tayo kung nakikinig Ano yung sabi pag in-appreciate? Be grateful. Oo, English pa, no? Mga iba talaga ang May kopya may kopya talaga naman. Mabuti ang Lord, no? May kopya no? So, pangalawa, ang sabi doon, ito, acknowledge. Pag sinabing acknowledge, kilalanin, tanggapin. Sabi, ang ibig sabihin ng acknowledge pag sinerch nyo, to accept or do not deny the truth or existence of something. Kumbaga, katulad ng pag-acknowledge natin sa Lord. Ina-acknowledge natin siya bilang ating Panginoon, Diyos, at tagapagligtas. Ganun yung pag-acknowledge. Ganun din sa mga magulang natin. Ina-acknowledge natin sila bilang nanay natin na nagmula sa Lord. So, positive effect. Positive effect tayo. Mararamdaman nila na sila ay accepted. Kumbaga,
Di ba, may mga ano yan eh, ang mga nanay may minsang time yan na nasa sulok lang sila, iniisip nila. Ano po to? Base po to sa experience. Kasi yung nanay ko po, tahimik. Pero pag nakita ko, tatawa na lang. Pero parang may one time kaming conversation kung ano yung mga iniisip niya. May mga times po pala ang mga nanay na ina-ask din nila yung sarili nila kung nagiging mabuting ina sila. Kung nare-reach ba nila yung pangangailangan ng anak nila. O kung naiinis na ba sa kanila yung mga anak nila. May mga ganong nanay. So sabi doon, mapipil nilang tanggap sila ng anak nila. Di ba may mga anak na itinatanggi yung mga nanay? No? Yung mga ikinahihiya yung mga nanay. Lalo na kapag hindi nakasabay sa ayon ng mundo. Kasi ang mga kabataan ngayon is talagang go with the flow. Na kung ano yung uso, yun yung dapat meron. May mga times na kailangan pag ganito yung nanay ng kaibigan ko, ganito rin yung nanay ko. At mararamdaman din nila na sila ay nire-respeto. Kapag in-acknowledge natin sila, mararamdaman nila na nire-respeto natin sila. Parang so, di ba, ikaw, ilagay mo yung sarili mo dun sa posisyon ng nanay mo na binabastos. Di ba may mga anak pa nga na kapag nakita nilang binabastos yung nanay nila, nagagalit. No? Ba't ba nagaganyan yung nanay ko? Pero sa loob ng bahay, ikaw yun ang gaganon, no? Ang galing. Parang ang galing. Parang, alam mo yun, may mga sadyang may mga flaws. Ay, hindi ko pala nabanggit yung negative effect. Ba, banggitin ko. Negative effect pag hindi na-appreciate, anger. Nagagalit. Di ba parang pag lalo pag nagdadalaga na, nagbibinata na yung mga anak-anak nila. Yan, kay Tita Lala. Pag nararamdaman nila. Nagbibinata o nagdadalaga na yung mga anak. Kasi di ba ang mga anak hihiwalay yan sa mga nanay. Maramdamin kasi ang mga nanay. Nag-agree si Ate Sey. Diba? Yung mga bulilit na yan, yung mga batang yan, darating naman yung time na, diba, hihiwalay yan eh. No? Itatali ko yun. Itatali daw. No, yun yung nagiging negative effect kapag hindi natin sila na-appreciate. Kumbaga parang, nafe-feel nila, hindi na ako importante sa anak ko. May meron na siyang kasama yun. Mga ganun, hindi na ako mahal. Yan, sa acknowledge naman kapag hindi natin sila na-acknowledge, nafe-feel nila nare-reject sila. Diba? Yung parang ang gusto lang nila is iparamdam yung pagmamahal nila sa'yo. Pero dahil nga dalaga ka na at binata ka na, sabi mo, malaki na ako, hindi ko na kailangan yan. So nare-reject sila. No? May mga ganun ba dito? Yung mga nagbinata dyan. Yung mga lumaki sa nanay na laging may kiss, laging may Yan, di ba may mga ganung nanay, laging may pa-kiss, o kaya may pabaong salita na Pero pag lumaki na, uy, malaki na ako, hindi ko na kailangan yun. Lalo pag may mga kasamang barkada na tapos ikikis ka, nandito yung mga ganyan. Hindi na ako baby, mama. Pero para sa nanay kasi, forever baby ka eh. Lalo, wag na palang lalo. Basta forever baby ka. Sabi po sa Bible, ito nabanggit to last week. Ayun, nabanggit din kanina. Sabi po sa Ephesians 6 verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Unang utos yan ng Lord no? Unang utos ng Lord, igalang mo ang iyong ama at ina. Paano yung way ng paggalang? Paano natin sila i-acknowledge? By simply obeying them. Lahat ng sinasabi nila, susundin. Hindi naman, siguro, hindi minsan lahat. May mga times na talaga may mga ganon. So, example, paano natin? Ito, magbibigay ako ng example kung paano.
Sabi ng nanay at tatay mo, sabi ng nanay at tatay ko, anak, gusto ko makapagtapos ka ng pag-aaral. Kasi hindi namin naranasan. Parang may mga ganun, di ba? Anak, gusto ko makapagtapos ka ng pag-aaral. So bilang ina-acknowledge natin sila, kailangan natin gawin yun. No, okay? Kailangan nating sundin. Hindi naman sinabi ng Lord na anak, mag-aral ka ng mabuti. Ang sinabi doon, igalang mo ngayong ama't ina. Kasi di ba? Pag iginalang natin sila, nandun yung nire-respeto natin kung ano yung nagiging desisyon na meron sila. Kasi, may mga anak lang kita. Di ba may mga ganun? Anak lang kita, wala kang karapatan, ganito, ganyan. Ako, relate ko po sa sarili ko. Kayo po, naranasan niyo po ba yun na gusto kayong pagtapusin ng pag-aaral ng yung mga magulang? Sinabi na ba sa inyo? Ako kasi baliktad yung sinabi sa akin. Anak, tumigil ka muna. Tumigil ka muna sa pag-aaral. Kasi, hindi kayang pag-aralin. Dumating pa po sa punto na yung nanay ko nagkasakit. Hindi lang siya basta sakit No? Kumbaga parang araw-araw na ng life mo, ikaw na yung mag-aalaga. Kasi ang nanay ko po is ilang beses siyang na-stroke. At sobrang pasaway. So yung mga nararanasan po ng nanay, minsan nararanasan ko din. Sobrang kulit po talaga. No? Sobrang kulit po pala talaga ng Kasi wala kang magawa. Anak ka lang. So kapag nagpasawa yung nanay, hindi mo pwedeng sabihin, huwag ka magpasawa, yung parang magiging nanay ka. Hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi ko pwedeng gawin. Kasi yung nanay na yun, yung nanay ko, nanggaling sa kanya. At kapag sinunod ko yung nanay ko, sinunod ko na rin siya. Kapag in-acknowledge ko yung nanay ko, in-acknowledge ko na rin siya. Kaya kapag sinabi ng magulang nyo na magtapos kayo ng pag-aaral, magtapos kayo. Kasi mayroon kayong opportunity may nagpupush sa inyo. May mga tao na gustong-gustong makapag-aral, makapagtapos, pero hindi nila magawa dahil sa financial problem. Hindi dahil sa hindi ipoprovide ng Lord. May mga circumstances, may mga circumstances lang talaga na kailangan mong sundan kahit labag sa kalooban mo. May mga pagkakataon lang talaga na kahit iiyak mo na, kahit ihagulgol mo na, wala kang magagawa kasi yun yung desisyon nila. Yun lang yung gusto kong sabihin kapag may nagpupush sa inyong mga magulang. Gawin yun. Kasi hindi lahat nakakaranas ng gano'n. Hindi po sa inaangat ko yung sarili ko, yung sa pagiging gano'n. Ang inaangat ko po is yung kabutihan ng Lord sa buhay ko. Kasi kahit gano'n yung pinagdaanan ko, 3 taon akong tumigil, dapat po graduating na ako ngayon. Kung nakapag-aral ako nun, tapos graduating ako ngayon, wala ako dito. Diba? Nakita niyo parang hinanda lang talaga ng Lord. Kumbaga, ang gustong-gusto ko po talagang aralin is psychology, pero nung mga times na mag-aaral ako, eduk lang yung available. Sabi ko sa Lord, pagod na ako mag-aral. Pero gusto ko mag-aral. Parang kasi pag teacher, walang tigil sa pag-aaral yan Kumbaga, kahit teacher ka na, mag-aaral ka pa rin. Kapag mga psychology, mga ibang course, kapag nakapagtapos ka, work na lang talaga yun Pero yun nga, yung sinabi ko, kung sakali mong graduating ako ngayon, wala po ako sa harapan mo. At salamat sa Lord sa mga pinagdaanan. Kasi diba, yung mga pinagdaraanan at dinadaanan ko pa is nagiging lesson siya sa life ko. Hindi lang sa life ko, sa magiging life nung magiging anak, o sa magiging life
nung mga nakapaligid sa akin. Kumbaga magiging testimony kasi siya. Magiging testimony siya. 'Di ba? May mga ano eh. So, sa totoo lang po, napakahirap talaga mag-appreciate and mag-acknowledge. Lalo na kung yung taong yun is hindi naman din ikaw ina-appreciate. Hindi ka rin naman ina-acknowledge. Lalo na kung yung taong yun, tinapaktapakan yung pagkatao mo, siniraan na lahat ng, parang yung lahat ng butas na nakita sa'yo, pinasukan na, paano mo i-appreciate yun? Paano mo sila i-acknowledge? I-connect natin sa pagiging nanay. Di ba may mga nanay na ano? Yun nga, kahit ka pinapagalit, paano mo i-appreciate yung pagpapagalit? Paano mo i-acknowledge yung ayaw kang pag-aralin? Di ba, paano mo siya tatanggapin? Paano mo siya susundin? Apakahirap po, no? Sino pong hindi nahihirapan sa ganun? Kahit bata o mapumatanda. Napakahirap. Pero anong sabi ng Lord? Honor your father and mother. Hindi sinabing honor yourself. Alam ko na to. Malaki na ako. Nasa Lord naman ako eh. Hindi ko na kailangan yan. Eto na ako. Diba? Anong sabi? Honor your father and mother. Kapag sinabing honor, sundin. Obey. No, i-obey natin sila. Oh, nablangko tuloy ako. Yan, i-obey natin sila. So baka sabihin nyo, ate, madali lang sabihin sa'yo kasi hindi mo naman pinagdaanan yung pinagdadaanan ko. Madali lang sabihin sa'yo yan kasi hindi naman ikaw ako eh. Hindi ko naman sinabing maging ako ikaw. Hindi ko rin sinabi na pagdaanan mo yung pagdaanan ko. Sige, palit tayo. Palit nga tayo. Palit tayo ng posisyon. Na, di ba lagi natin sinasabi, what would Jesus do? So kung nandun ka sa sitwasyon na yon, ano sa tingin mo yung gagawin ng Lord? Kung nasa sitwasyon ka na ayaw kong pag-aralin, ano yung sa tingin mong gagawin ng Lord? Di ba ang Lord ang pinaka-best example ng pagiging isang mabuting anak? No, anak siya ng Diyos. No, siya yung tagapagmana ng lahat. Pero nung ginawa niya, nung pinadala siya dito sa mundo, na nabuhay siya bilang tao, dinanas niya yung mga hindi naman dapat niyang danasin. Naranasan niya yung tapak-tapakan ng tao, bastusin. Di ba naranasan niya yun eh? Pero anong ginawa ng Lord? Nag-innovate pa rin niya yung utos ng Diyos Ama. Di ba? Parang wala ka ng ibang sasabihin pang best example ng pagiging anak, kundi siya lang. Oh, may copy talaga. No, wala nang iba. Saka, ito yung bagay na hindi natin pwedeng piliin, no? Ay, ito, gusto ko to. Ito yung gusto kong maging nanay. Yung mapera, yung parang pag nanamit, parang bata pa, para hindi nakakahiya. May mga ganun eh, di ba may mga ganun? Pero anong sabi ng Lord? Oh, ulit-ulit no? Hindi tayo ang pumili sa kanila. Ang Diyos ang pumili sa kanila bilang maging nanay natin. No, hindi siya basta sinabi, oh, ayan, nanay mo yan. Ito, nanay mo yan. Oh, so, ano mo yan? Di ba hindi sinabing gano'n? Kumbaga pinag-isipan. Di ba nga si Mary, di ba pinili talaga siya? Kasi siya yung God-fearing. Di ba? So kung yan yung nanay mo, yan na yun. Wala nang iba. Huwag nang maghangad pa ng iba. Kasi yan na yun. Wala nang ibang ek-ek pa, wala nang eme-eme pa. Yan na yun. Hanggang sa mamatay ka sa mundong ito, yan na yun. No.
Wala na. Hindi na pwedeng mamili pa. Hindi na pwedeng sabihin natin, gusto ko yung nanay ng kaibigan ko kasi naibibigay lahat ng gusto niya. Gusto ko yung nanay neto kasi hindi ako pinapagalitan. Gusto ko yung nanay neto kasi pag-aaralin ako. Gusto ko yung nanay neto kasi mapagmahal siya. Gusto ko yung nanay neto kasi hindi ako pinakikilos sa loob ng bahay. Hindi ganon. Walang nanay na perpekto. No, marami silang flaws. Marami silang side na hindi natin nagugustuhan. Pero tandaan natin, ganon din tayo sa Lord. May mga flaws, may mga side na pangit. hindi yung side na kabilang mukha. Yung ugali, yung pinag-uusapan. Hindi yun. Wala tayong karapatang bastusin. Wala tayong karapatang hindi igalang. Kasi kahit ano pa man yung nagawa nila na pagkakamali noon, nanay pa rin natin sila. Wala nang makababago doon. Kung feeling mo sa loob ng bahay, hindi ka napapansin, hindi ka minamahal, sinasaktan ka lang, eto ka lang, sa Lord, hindi naman ganun yung tingin niya sa'yo eh. Di ba nandito tayo hindi para sa tao? Nandito tayo para sa Lord. So sa loob ng bahay, gawin natin yung kagustuhan ng Lord. Honor your father and your mother. Sa gayon, nagiging isang mabuting anak tayo. Hindi sinabi ng Lord na magpaka-perfecto kang anak. Ang sinabi niya, igalang mo. Sundin mo. Diba? Nakasaad sa Biblia. Unang-una. No, wala nang baka biglang yung tayo ni Moises. Unang-una, diba? Unang-una, hindi mo masunod. Mga ganon. So, yun. Isa lang po ang aking iiwanan. Maikli lang po talaga yung mensahe. Sobrang, ang ano lang is, actually, reminder lang hindi sa inyo, kundi sa akin na rin. Kasi yun nga, yung pinagdaanan ko nga, pinagdadaanan pa, hindi pa kasi tapos. May mga nagtatanong sa akin, kamusta ka? Yung kumbaga yung kalagayan na meron ako, kamusta ka? Sabi ko, goods naman. Mabuti naman. Actually, salamat sa Lord kasi yung nakikita na sa buhay ko is yung kadakilaan niya. Hindi na yung problemang meron sa loob ng bahay. Kasi dati po talaga ang kapag paglabas ng bahay, sobrang tamlay, sobrang pagod, pagdating ng simbahan lang, parang galit pa sa mga youth, mga ganyan. Onting imik lang ng youth, talagang kinaiinisan ko. Parang tatawag ko lang silang, ate! Parang ganun ka lang. Ganun yung dating. Pero salamat sa Lord kasi sa lahat ng pinagdaanan yun, nandito po ako. Nakatayo. Hindi para sa inyo, kundi para sa Lord. No? Lagi lang po nating tatandaan. No? Salamat mo. Lagi lang po nating tatandaan. Hindi madali. Lalo na kapag may sarili kang paninindigan. No? Hindi siya madali, pero ang sabi ng Lord, kakayanin mo kasi kasama mo. No, sa lahat ng laban na meron ka, sa lahat ng pinagdaraanan mo, sa lahat ng pinagdaraanan mo, kakayanin mo, magtatagumpay ka, kasi akong Diyos mo ay matagumpay. Akong Diyos mo, kinaya lahat. No? Maging open lang tayo sa Kanya. Yung as in open, wala naman tayong maitatago pa eh. Kita naman niya lahat. No? Maging open tayo. Ngayon, ang may iwan ko po sa inyo, parang hindi siya actually challenge. Parang dapat nating gawin. Kasi ba may mga nanay pa? Pag uwi, masabihan man lang na, Ma,
Mahal kita, mga gano'n. Ako po talaga, sa sarili ko, hindi ko magawa yun eh. Parang tusok na tusok. Kasi hindi ko po talaga siya ginagawa. Parang sobrang tigas. Pero sasabihan ko ng mahal ko siya, hindi naman niya ako mahal. May mga ganun eh. May mga times na bakit ko gagawin eh hindi naman niya ginagawa sa akin. Pinarealize ng Lord, ikaw nga walang ginagawa, mahal kita eh. Diba? Ikaw nga nagpatuloy na lumalayo sa akin, tinatanggap ko eh. Pag bumalik ka. Diba? Mamaya po pag uwi, sa may mga nanay pa. Kahit malayo, meron namang messenger eh. Meron namang pang message yan. Paramdam natin sa kanila that they are appreciated, that they are being acknowledged. Ng anak na pinalaki nila, binuhay, di ba? Tayo po tayo. Salamat po sa pakikinig sa mensahe ngayong umagang ito. Ayan. Ayan, ngayong oras